Good morning, Kong Erin, at good morning sa lahat ng ating mga kasamahan at napakaulan na araw. Oo nga eh. Napakaulan eh. Pero at least suspended ang number coding. At suspended ang mga klase sa buong Metro Manila. Yes, except po sa Republic of Makati. Correct. Speaking of Makati, Attorney George, ano nga inaasahan natin sa statement ni Vice President Binay? Sabi medyo ito daw ay isang emotional na na pagpapahayag na gagawin ng ating Vice Presidente, 15 minuto. Tingnan natin, mukhang sasagutin niya lahat ng mga akusasyon at aligasyon tungkol sa kanya at kanyang pamilya. Siguro baka formal din niya ipapahayag na ang sinasabi ng iba. May kumalat kahapong text messages na sinasabi na mukhang ipapahayag daw ng pangalawang pangulo yung kanyang pag-alis sa koalisyon o sa administrasyon at pagre-resign as member ng cabinet. Ako hindi ako naniniwala gagawin yun ng Vice President. Hindi naman, wala namang relasyon yung ating Pangulo o yung kanyang relasyon sa ating Pangulo para gawin niya yung pag-alis sa mismong administrasyon. Maraming nga spekulasyon kung anong klase nga yung magiging presentation ni Vice President Binay dahil sabi nga ng iba kung press conference ba ito, question and answer, pero mukhang kahapon binanggit po ni Congressman Toby Chanco na parang monologue, no? It's a presentation from his part. Oo, tama yan, Kong Erin. At sa aking palagay, yung sinasabi kasi nung iba na kinakailangan sa Senado na lang siya pumunta, siguro kung hindi lang nila ginawang masyadong one-sided yung nangyari sa Senado, maaaring makumbinsi siyang pumunta doon. Sa aking palagay, sa bandang huli, ang mamamayan makikita nila na masyadong pinupolitika ito. Alam naman natin yung Vice President, sa kanyang itsura pa lamang, lagi na lamang ganon. Parang ang tingin ng tao, underdog ang image. So baka maya-maya, lalo lang bumalik sa mga nag-aakusa sa kanya at biglang ang pangalawang pangulo ay biglang magkaroon pa ng mas mataas na rating at paniniwala ang sambayaran. Sa bandang huli, baka hindi paniwalaan yung mga akusasyon laban sa kanya. Well, of course, yan ay inaantabayan po natin, Attorney George. Hindi lang natin alam kung anong stasyon o anong oras, no? Sabi lang nila hapon, 2 o'clock. Pero hindi natin alam kung he bought airtime in all the TV stations. Yun ang iniintay nga natin. At sinasabi ng iba rin, sana he got a reputable or respectable TV journalist to ask questions, no? Dahil baka mamaya merong mga gustong itanong yung taong bayan hindi may tatanong kay Vice President Binay. Siyempre ang ibabato pati sa kanya dyan ay yung kanyang pagpapahayag na yan hindi naman under oath. So kung pagtitingnan natin sa legal, sasabihin papaano ka naman ma-charge o madidemanda kahit man lang ng perjury kung hindi ito pinanumpaan. So, tayo mga mamamayan, lagi po nating tatandaan na tayo ay sa mga ganitong klaseng pagkakataon, ibabalance natin ang mga sitwasyon. Huwag tayong basta magkukonclude kagad kasi nga, baka tayo ay umiikot lang tayo sa atin yung mga PR practitioners, pinagkakakitaan lang tayo ng mga magagaling dyan, lalo-lalo na yung magbaliktad ng mga bagay-bagay. Ang importante po, malaman natin ang katotohanan. Maliban dito sa magiging talumpati ni Vice President Binay, ano pang pag-uusapan natin dyan sa untahan mamaya? Siyempre kung pag-uusapan natin mamaya yung plano na lifestyle check sa mga pulis na nirekomenda ng ating Secretary Mar Rojas at pagkatapos mukhang ang ating Pangulong Pinoy ay sumasang-ayon sa lifestyle check na ito na gagawin sa mga miyembro ng Philippine National Police. Anyway, available naman yung statements of assets and liabilities and net worth nila. So madaling i-double check yan. Ang akin lang kong na medyo nagwo-worry ako ay yung gagamitin yung ating Bureau of Internal Revenue. Sa akin palagay wag na sana yung BIR Mas maganda siguro kung nag-create na lang o merong isang body na magsasagawa ng ganitong klaseng proseso. Bakit? Kasi yung BIR masyado na sila madaming ginagawa. Baka kasi yung atensyon ng BIR ay mawala doon sa talagang dapat nilang gawin, lalong-lalo na yung paniningil ng tama at syempre yung masigurado na yung ating revenue target ay makukuha hindi lamang sa bawat quarter kung hindi sa buong taon na ito. Ay, Attorney George, napanood mo ba yung parang mini State of the Nation address ni Pangulong Noynoy nung Biyernes kaharap ng mga majority coalition? Napanood ko yun, Kong Erin. Para sa akin, yun ay isang napakaganda, napakagaling na strategy
ng palasyo. Bakit? Una, para kumbaga sa palay, sineseparate mo talaga yung bigas at saka ipa. Para makita mo talaga kung sino pa yung loyal sa'yo at hindi na loyal, number one. Number two, kapag kasi ikaw ay matatapos na ang termino bilang Pangulo, syempre kinakailangan magkaroon ng loyalty check at baka makonsider yung iba kasi sinasabi, nagiging lame duck na raw ang Pangulo kapag kami tatapos na ang termino. Pero at least nakita na naandun lahat ang kanyang mga kaalyado. Kung ano man ang purpose nila doon, ang importante sa Pangulo na strengthen ang kanyang posisyon bilang una, Pangulo ng bansa at pangalawa, bilang Pangulo ng kanyang partido o head ng kanyang partido. Pero anong masasabi ho ninyo, Attorney George, na yung binanggit ni Pangulong Noynoy na sana hindi na ako maging presidential candidate? Oo, para kasing lumalabas kung sa kasalukuyan, wala talagang alternatibong kandidato pa ang kanyang Liberal Party. Dapat sana doon kung ako lang yung Pangulo, sana doon pa lang sa pagtitipon ng lahat ng mga leaders at mga supporters ng ating administrasyon, ng ating Pangulo, may in-endorse na siya. Sana sinamantala na yon para kahit paano, ngayon pa lamang, lahat ng mga kaalyado, lahat ng mga present doon ay will have to support that personality. Okay. Well, sana yung mga pumunta doon hindi maglilipat ng partido. Alam naman natin alam natin ang politika dito. Maraming salamat, Attorney George Garcia. Thank you very much, Kong. At siya po ay mapapakinggan po ninyo sa Radyo La Verdad 350 kasama po ni Beth Santiago at ni Joe Castigador. Thank you, George. Thank you very much, Kong Erin. Samantala, wag po kayo magpapalit ng channel dahil magpapalit ang paborito niyong show tuwing umaga, ang Good Morning Kuya!